Narating niya ang sakahan na iyon na may lumang maleta at 8 buwang tiyan. Wala siyang sinumang naghihintay. Wala siyang patutunguhan at nagdadala sa loob niya ng 2 anak na ayaw kilalanin ng sarili nilang ama. Ang lalaking nanumpa na mananatili sa kanyang tabi ay naglaho isang umaga na tila lumabas upang bumili ng asin at hindi na bumalik. At nang itula ni Elena ang umaalog na tarangkahan at nakita ang puting kambing na nakakulong sa kural, payat at nag-iisa, umiyak para sa isang anak na wala na ron, naintindihan niya kahit walang sinumang kailangang magpaliwanag. Silang dalawa ay pinabayaan ng dapat na nanatili at sa sakahan na iyon na nilimot sa gitna ng gubat at katahimikan. Doon nagsimulang magbago ang lahat. Kung sakaling naramdaman mo na itinulak kang buhay sa isang lugar na tila katapusan, ngunit naging simulang lahat, magkomento rito sa ibaba kung saan mo ito pinapanood. Isulat ang iyong lungsod at probinsya dahil ang kwentong ito ay ginawa upang makarating sa mga taong nangangailangan nito. Mag-like at mag-subscribe sa channel para hindi mapalampas ang susunod na mga kwento. Sa mga bayan sa bukid noong ibang panahon, ang mga kwentong tulad nito ay isinasalaysay sa pagitan ng mailog at maputik na daan. Si Elena ay 23 taong gulang at may tahimik na paraan ng pamumuhay na tanging alam lamang ng isang natutong umasa sa sarili mula pa sa pagkabata. Hindi siya babae na gumagawa, na eskandalo o humihingi na hindi kusang ibinibigay ng mundo. Siya ay pinalaki ng kanyang lola sa ina, si Lola Fidela, isang babae na may mga kamay na makapal at puso na kasing laki ng bakuran, kung saan niya pinalalaki ang kanyang mamanok at nagbebenta ng panocha tuwing araw ng palengke. Ang ina ni Elena ay namatay sa lagnat nung bata pa lamang siya, 4 na taong gulang. Sa mga lagnat na iyon nasa bukid ay dumarating ng walang babala at umaalis na nagdadala ng gatao. Ang ama ay nanatili lamang na pangalan na walang sinumang bumibigkas dahil sinabi ni Lola Fidela na ang lalaking lumalayo sa ana ay hindi karapat-dapat alalahanin. Lumaki ang bata sa pagitan ng palengke at pugon, natutong tumahi gamit ang maretaso. Magluto ang monggo ng kaunti at sukatin ang matao sa isang tingin bago pakinggan ang kanilang sinasabi. Si Lola Fidela ay may kakayahang magturo ng walang diskurso sa pamamagitan lamang ng halimbawa. At sinisip-sip ni Elena ang lahat ng may tahimik na katalinuhan na hindi napapansin hanggang sa araw na may mangailangan nito. Nang umalis ang lola, katatapos lamang ng 20 taong gulang ni Elena at ang sakit ng pagkawala ay uri ng sakit na walang ingay. Ito ay nananatili lamang sa dibdib at binabago ang kulay nga bawat umaga na darating pagkatapos. Kinuha ng Diyos ang tanging tao na mayroon siya sa mundo at nanatiling nakatayo si Elena dahil hindi siya tinuruan ni Lola Fidela ng ibang postura. Nag-isa, walang kamag-anak na dumating at walang lupang sarili niya. Nagsimula siyang magtrabaho bilang labandera at modista sa mga bahay pamilya sa bayan. Natutulog siya sa isang maliit na silid sa likod nan isang bahay tuluyan na mura at kaunti lang ang iniaalok, naiipon ng barya na may disiplina na tanging mayroon. Lamang ang isang nakakaalam na hindi nagbibigay. Ang mundo ng anuman sa isang walang apelidong may bigat, namuhay siya ng ganun, balanse sa manipis na linya sa pagitan ng dignidad at kahirapan. Hanggang sa araw na dumating si Victor, sa kanyang buhay at dumating sa paraan na madalas lumalabas ang mga problema kapag nagbabalat kayo bilang solusyon. Si Victor ay anak ng isang mayamang asendero sa rehiyon, isang binata na may bagong sombrero at pinakintap na bota na dumarating sa bayan bawat linggo na may hangin ng isang nakmamay-ari ng isang bahagi ng mundo. Siya ay may madaling ngiti, malambing na pag-usap at ang kumpiyansa ng lalaking alam na alam ang sasabihin sa isang babaeng matagal nang hindi nakakarinig ng magagandang salita. Hindi tanga si Elena, ngunit nag-iisa siya sa paraan na masakit hanggang buto. At ang kalungkutan ay may nakatagong kasamaan na nagpapatingin sa iyo na tubig kung saan ang lahat ay mirahe lamang. Ginulhan siya ni Victor nang may kinakalkulang pasensya. Dumarating siya na may bulaklak sa parang sa pintuan na bahay tuluyan. Hinihintay siya sa labasan na magabahay kung saan siya nagtatrabaho at nagsasalita tungkol sa kinabukasan na may paniniwala na halos siya mismo ay maloko. Ang relasyon ay tumagal kung gaano katagal ang ganoong mabagay. Kapag ang isa sa kanila ay nagsisinungaling mula pa sa simula. Ibinigay ni Elena ang kanyang sarili dahil naniwala siya dahil kailangan niyang maniwala na hindi kinuha ng Diyos ang lahat ng walang iniwan sa lugar nito. Nang dumating ang pagbubuntis,
Maingat siyang sinuringang doktor sa bayan at sinabi na 2 kambal ang dala niya. Naramdaman ni Elena na bumubukas at sumasara ang sahig sa parehong oras dahil nakakatakot at maganda ito sa sukat na hindi niya kayang pahiwalayin. Lumabas siyang klinika na may kamay sa tiyan na hindi pa gaanong halata at hinanap si Victor upang sabihin sa kanya. Naisip na ang kanyang mukha, sinusubukan na ang ngiti, nagtatayo na sa kanyang isip ng isang eksena na hindi kailanman nangyari. Ang bahay ni Victor ay sarado. Bintana ng walang kurtina, bakuran na nalinis mula sa anumang bakas, pintuan na nakakandado na may katahimikan ng lugar na walang sinumang nagbabala na bumalik. Isang kapitbahay na may awa na nagbabalat kayo bilang sismis na umiral sa bawat maliit na bayan, ay nagsabi sa kanya na umalis na siya 3 araw na ang nakalipas upang magpakasal sa anak ng isang negosyante mula sa ibang rehiyon, isang kasunduan ng pamilya na napakasunduan na buwan na ang nakalipas. Sa lahat ng oras na siya ay nanunumpa ng pagmamahal sa ilalim ng punoeng bahay tuluyan, mayroon na siyang nobya na naghihintay sa karatigbayan. Pinakinggan ito ni Elena na nakatayo na may kamay sa tiyan at hindi umiyak sa harap ng sinuman dahil tinuruan siya ni Lola Fidela na ang luha sa harap ng iba ay nagiging panukat. Ang sumunod na mga buwan ay may bigat na lumalampas sa kanyang tiyan na lumalaki sa isang bayan kung saan lahat ay kilala ang lahat. Ang buntis at nag-iisang babay ay nagdadala sa kanyang likod ng pahatol na walang sinumang bumibigkas ng malakas, ngunit naririnig sa bawat tingin, sa bawat kinakalkulang katahimikan kapag pumapasok sa tindahan, sa bawat pag-uusap na namamatay kapag dumadaan siya sa bangketa. Ang ginangnang bahay kung saan pinakamaraming nagtatrabaho si Elena, isang babae na may matigas na postura at opinyon na hindi natitinag, ay pinatalsik siya. Isang umaga na, Lunes na may kalamigan na mas masakit pa sa anumang sigaw. Sinabi niya na ang isang dalaga sa ganoong estado ay hindi na maaring magsilbi sa bahay na iyon, na ang makapitbahay ay nag-usap at na mayroon siyang sariling reputasyon na dapat pangalagaan. At sa ganon, isa-isa, ang makapintuan na sumusuporta kay Elena ay nagsara ng may 8 buwang pagbubuntis, walang trabaho, walang kita, na naubos ang pera sa bahay tuluyan at 2 anak na gumagalaw sa loob niya na tila nagmamadali ng dumating sa mundo. Ginawa ni Elena ang tanging desisyon na natitira sa kanya. Inihanda niya ang lumang maleta na balat na pagmamay-ari ni Lola Fidela. Inilagay niya sa loob ang 2 damit, ang gansilyong mantel na hinabing ang Lola, ang ngagunting sa pananahi at isang maliit na boteng langis na ginagamit niya sa tiyan. Lumabas siya sa pintuan ng bahay tuluyan isang umaga na madilim pa ang langit, nang walang abiso sa sinuman, nang hindi lumingon, dahil ang paglingon ay mangangailangan ng tapang na buwan niyang inilalaan para sa kung ano ang darating. Naglakad siya sa buong umaga sa daan ng lupa, sa mabagal na takbo na pinahintulutan ng kanyang tiyan. Humihinto kapag hinihingi ng katawan. Umuupo sa magabato sa tabi ng daan na may maleta sa kandungan at mga kamay sa tiyan, nararamdaman ang mabata na gumagalaw na tila gusto nilang tulungan ang kanilang ina na magpasya kung saan pupunta. Kumatok siya sa 3 pintuan sa kahabaan ng daan. Sa una, nakita ngang babae ang tiyan at isinara ang pintuan ng hindi nagsasalita. Sa pangalawa, sinabi ngang isang lalaki na wala siyang may tutulong at pumasok sa loob. Sa pangatlo, binigyan siyang isang ginangang isang baso ng tubig at isang piraso ng mais na tinapay, ngunit nilinaw niya sa nakayukong mata na puno na ang bahay ng sariling problema. Ininom ni Elena ang tubig, kinain ang tinapay na nakatayo sa bangketa, nagpasalamat at nagpatuloy, dahil ang pagpapatuloy ang tanging direction na mayroon. Ang hapon ay dumating na may bigat na tanging mahapon sa bukid ang nakakaalam, isang init na kumakapit sa balat at nagpaparamdam na solidong bagay ang hangin. Ang makuliglik ay umawit na bago pa man lumubog ang araw at si Elena ay nagpapatuloy sa daan ng may kabagalan na hindi na pagpipilian. Ito na ang limitasyon ng katawan. Hindi na siya umiyak. Hindi dahil okay siya, kundi dahil karating na sa puntong kahit umiyak ay nakakaubos ng enerhiya na wala nang natitira. Ang natira na lamang ay ang tuno ng sarili niyang mahakbang sa lupa, ang tuno ng hangin sa mga puno at ang tanong na nagtutulak sa kaibuturan ng kanyang isip sa bawat pagsubok niyang umakyat. At doon, nang nagsimulang lumubog ang araw sa abot tanaw at kulayan ang lahat sa ginintuang kulay ng hapon, nakita niya ito, bahagyang nakatago sa pagitan ng mga puno, isang bubong. Lumiko ang daan sa bahaging iyon at bahagyang malayo sa ruta,
Sa isang pasukan na lupa na may lumang markang kariton, lumabas ang sakahan. Hindi ito malaki o kapansin-pansin. Isang bahay na may matitibay na pader na sarado ang mabintana at may bubong na pasilyo sa harap, napapalibutan ng bakuran na sementado ang lupa. Hindi ito nasa pinakamagandang kondisyon, iyon ay halata, ngunit ito ay nakatayo. At tila matitirahan, tulad ng isang lugar na iniwan ng isang tao kamakailan at nag-iwan pa rin ng init ng pagiging tinitirhan. May isang puno nga mangga na hitik sa bunga sa tabi ng bahay, isang bayabas sa sulong ng bakuran at sa likod. Ay isang kural na gawa sa kahoy kung saan isang puting kambing ang gumagalaw ng balisa na naglabas nga maiya na pumupunit sa katahimikan ng dapit hapon na may pagkaapurahan na tila panahoy. Ibinaba ni Elena ang maleta sa lupa at nanatiling nakatayo na tinitignan ang kambing na iyon na tila nakakakilala silang dalawa sa isang bagay na hindi na kailangan ng paliwanag. Payat ang hayop na may kitang-kitang punong-puno at namamagang suso na nangahulugang katatapos lamang nitong manganak at dapat na itong ginagatas, ngunit hindi. Umya ito na tumitingin sa mga gilid na nakahanap ngang isang bagay. At naintindihan ni Elena bago pa man maisip, hinahanap nito ang kanyang anak. Ang isang kambing na nagbibigay ng gatas na walang anak sa tabi ay isang ina na nawalan ng kanyang anak o kinuha ito sa kanya. At ang iya na iyon ay hindi iya ng gutom, kundi iya ng isang pinahiwalay mula sa sarili niyang dugo. Naramdaman ni Elena na nangati ang mata sa paraan na walang kinalaman sa pagod ng biyahe. Ipinatong niya ang dalawang kamay sa kanyang tiyan kung saan gumagalaw ang kanyang mag-anak at tiningnan ang hayop na iyon na umiyak mag-isa sa isang kural. At naisip niya na marahil ang Diyos ay may kakaibang paraan ng pagtatagpo sa mga pinabayaan ng pagtutulak sa isa patungo sa isa upang walang sinuman ang mag-isa ng ganap. Pumasok siya sa bakuran ng dahan-dahan. Natagpuan ang poso na may tubig, natagpuan ang pintuan ng bahay ng walang susi, natagpuan ang mga silid na may simpleng muebles na nasa lugar pa rin. Pumalik siya sa kural, pinuno ng tubig ang isang timba mula sa poso at dinala ito sa kambing na uminom ng may pagkaapurahan na humigpit sa puso. Pagkatapos ay sa puno ng mangga, pumuto ng dalawang hino na bunga na halos kusa ng nahuhulog. Umupo siya sa pasilyo ng bahay na nakasandal sa pader at kumain doon mismo. Hinahayaan ang katas na dumaloy sa kanyang baba ng walang pakialam. Dahil ang tamis ng manggang iyon pagkatapos ng isang buong araw na paglalakad, ito ay may lasa na higit pa sa hinog na prutas. Ito ay may lasa ng grasya. Nang gabing iyon, natagpuan ni Elena ang isang kama de bakal sa isa sa mga silid na may manipis na banik na kawayan na gumagana pa rin. Humiga siya na may maleta sa tabi. Nararamdaman ang mga kambal na tahimik sa unang pagkakataon sa araw. Na tila alam din nilang nakarating na sila sa isang lugar. Mula sa butas ng bintana ay pumapasok ang isang bahaging langit na puno ng bituin, mas maraming bituin kaysa sa nakikita niya sa bayan. Dahil doon ay walang anumang ilaw na nakikipagkumpetensya sa kanila. Mula sa kural ay dumarating pa rin paminsan-minsan ang iyak ng kambing na mas mababa na ngayon, na tila ang presensya ng isang tao sa sakahan ay nagpakalma rin ng isang bagay sa kanya. Hindi alam ni Elena kung kanino ang lupain na iyon. Hindi niya alam kung maaari siyang manatili. Hindi niya alam kung ano ang dadalhin ng umaga, ngunit doon, sa sandaling iyon, na may pagod na katawan at tahimik na mga anak sa loob niya, nakatulog siya. At ito ang unang buwan na nakuha niya sa loob na linggo, na tila ang sakahan na iyon na may lahat ng misteryo nito ay nagpasya na protektahan siya bago pa man niya hilingin. Ang hindi pa nalalaman ni Elena ay ang sakahan na iyon ay nagtatago ng isang kuwento na kasing bigat ng saka niya, na ang kambing sa kural ay ang huling bakas ng isang buhay, na gumuho sa loob ng mapader na iyon at na ang mayari ng lupain na iyon, isang lalaki na nagnangalang Mang Dario, ay hindi pinabayaan ang lugar dahil sa kapabayaan, kundi dahil sa sakit na hindi na niya kayang harapin. Ngunit iyon ay malalaman lamang niya kapag ang katahimikan ng sakahan na iyon ay nagsimulang ihayag ang mga lihim nito. Isa-isa, tulad ng paghahayag ng lupa sa mga binhing iningatan nito sa dilim. Ang ikalawang araw sa sakahan ay nagsimula sa iyak ng kambing. Namulat ng mata si Elena bago pa man sumikat ang araw, na ang katawan ay nagrereklamo dahil sa masamang gabi sa banig na kawayan at ang makambal ay gising na sa loob niya. Gumagalaw na may pagkabalisa ngang isang nagmamadali para umiral. Nanatili siyang nakahiga sandali na tinitignan ang bubong ng silid, pinakinggan ang iyak na nagmumula sa kural,
at sinusubukan niyang ayusin sa kanyang isip ang kailangan niyang gawin. Mahaba ang listahan at pagod ang katawan, ngunit natutunan na ni Elena matagal na ang paghihintay na mawala. Ang pagod ay luhong isang may kasama upang maghintay. Bumangon siya. Nahugas ngang mukhangang tubig mula sa poso at dumiretso sa kural. Dahil bago niya alagaan ang kanyang sarili, kailangan niyang alagaan ang hayop na iyon na Diyos na lamang ang nakakaalam kung gaano katagal nang nag-isa doon. Sinalubong siyang kambing na may mas mababang iyak, iba sa desperasyon ng nakaraang araw, na tila nakikilala na nito na may bumalik upang bigyang pansin siya. Pinuno ni Elena ang lagayan ng tubig, pumitas ng sariwang damo sa paligid ng kural at inilagay ito sa loop upang kumain ang hayop. Pagkatapos ay nanatili siyang nakatingin sa namamagang suso at naintindihan niya na kailangan niyang magatas dahil ang kambing na hindi ginagatasan sa oras ay naghihirap at nakakasakit. Nakita na niya si Lola Fidela na ginagawa iyon sa kambing ng isang kapitbahay. Taon na ang nakalipas at iningatan niya ang kilos sa kanyang alaala tulad ng pag-ingat niya sa lahat ng ginagawa na lola na may atensyon ng isang nakakaalam na balang araw ay kakailanganin niya ito. Umupo siya sa tabing hayop, isinandal ang noo sa mabalahibong tagiliran at dahan-dahang ginatasan gamit ang malikot na makamay sa simula hanggang sa nagsimulang bumaba ang gatas na makapal at mainit sa loob ng isang timba na nakita niyang nakasabit sa bakod. Nanatiling tahimik ang kambing sa buong paggagatas na may kahinhinan na tila pasasalamat. At nang matapos si Elena at tumayo na may punong timba, inilapit na hayop ang uso sa kanyang braso at nanatiling ganun sandali na may pagiging simple ngang hayop upang mapasalamat ng walang komplikasyon. Dinala ni Elena ang gatas sa loob, uminom ngang isang tasa at naramdaman ang mainit na likido na bumaba sa kanyang lalamunan na may makapal at matamis. Nalasa na sa sandaling iyon ang pinakamahusay na natikman niya sa kanyang buhay. Tiningnan niya ang timba na kalahati pa rin at naisip ang mga anak na paparating at naisip ang gatas at naisip na siguro hindi siya nilimot ngang. Diyos, bakus ay ipinadala lamang ang tulong sa isang daan na hindi niya inasahan. Nang umagang iyon ay nilibot ni Elena ang sakahan sa ibang mga mata. Hindi na mga mata ang isang nagahanap ang kanlungan sa isang gabi, kundi mga mata ang isang nangangailangan na maunawaan kung ano ang kayang ialok ng lugar na iyon. Simple ang bahay, may makapal at matitibay na pader, may 3 silid, isang kusina na may pugon at isang pasilyo sa harap na nakaharap sa bakuran. Hindi ito nasa perpektong kondisyon. May isang bintana na maluwag ang kahoy at may tulo sa sulok ng pinakamaliit na silid. Ngunit ito ay matitirahan, ito ay solido, ito ay higit pa sa mayroon siya sa anumang iba pang lugar sa mundo. Ang bakuran ay may malaking puno nga, mangga na hitik sa bunga, ang bayabas, isang sagingan sa likod na may kumpol na nagsisimulang manilaw at malapit sa poso, isang tanim na tanglad na lumaki ng hindi humihinging pahintulot. Naglalabas nega malinis na pabango na sinasabi ni Lola Fidela na gamot sa halos lahat nega bagay. Mayroon ding nakasandal sa isang gilid ng bahay na isang maliit na kubo na gawa sa kahoy na may sliding door, kung saan nakita niya ang galumang kasangkapan, nakabuling lubid, isang hagdanan at isang duyan na nakaimbak sa loob ng isang sako ng yuta. Ngunit sa likod sa tabingang kural huminto si Elena. Mayroong doon ang malabingang isang gulayan na may matudling na delimitado ng mga bato na nilamon ng damo, ngunit mayroon pa ring nakikitang hugis sa lupain. At sa loob en isa sa mga tudling, nagpipilit na mamuhay ng walang pag-alaga, isang sibuyas Tagalog at isang kinchay na kumalat ng kusa, sumisibol na may katigasan ng ulong ang mga bagay na tumatangging mamatay. Yumuko si Elena doon nang may kahirapan dahil sa kanyang tiyan at pinadaanan ang mga daliri sa dahon ng kinchay na naglabas ng malakas at sariwang amoy. May isang bagay sa mga halaman na iyon na nakaligtas sa isang lugar na iniwan na ng lahat na direktang nagsasalita sa isang bagay sa loob niya. Hindi sumuko ang lupa kahit na ang matao ay sumuko. At kung hindi sumuko ang lupa, hindi rin siya susuko. Sa ikatlong araw dumating ang bisita. Sinusubukan ni Elena na sindihan ang pugon gamit ang matuyong patpat na nakuha niya sa bakuran ng marinik. Niya ang mahakbang sa bakuran. Matatag na hakbang ang isang nakakakilala sa lupa na tinatapakan niya. Dahan-dahan siyang tumayo, pumunta sa pintuan ng kusina at nakita ang isang babae na nakatayo sa gitna ng bakuran, nakatingin sa kanya na may ekspresyon na naghahalo en sorpresa at isang kuryosidad na hindi gumagawa ng anumang pagsisikap na itago.
Siya ay isang babae na nasa 60 anyos. Ang mukha ay minarkahan ng araw, puting buhok na mahigpit na nakatali sa isang buhol, may sombrero ngang pawid sa ulo at isang bayong na nakasabit sa braso. Mayroon siyang maliliit at mapanuring mata na tila hindi pinalampas ang isang detalye ngang kanyang nakikita at isang tindig ngang isang nagtataglay ngang autoridad nang hindi na kailangan pang ipahayag. Sinabi ng babae na ang pangalan niya ay Aling Carmen. Nakatira siya 2 kilometro mula doon sa landas na dumadaan sa loob ng gubat at dumating siya dahil nakita niya ang usok na umayat sa direksyon ng sakahan noong nakaraang araw at gusto niyang malaman kung ano ang nangyayari dahil sa sakahan na iyon ay walang umaakyat na usok sa loob na higit sa 1 taon. Sinabi niya iyon ng may pagiging objektibo isang hindi nangangailangan ng paligoy-ligoy upang itanong ang gusto niya at nanatili siyang naghihintay ng sagot ng may pasensya ng isang may buong araw. Sumagot si Elena ng may parehong prangkahan dahil wala siyang labis na enerhiya para palamutian ang anuman. Sinabi niya na dumating siya 2 araw na ang nakalipas, na siya ay nagtatago, na hindi niya alam kung kanino ang ari-arian at na wala siyang hinawakan na hindi kinakailangan upang mabuhay. Pinakinggan ni Aling Carmen ang lahat ng walang pagkaantala, ibinaba ang mga mata sa 8 buwang tiyan, bumalik sa mukha ni Elena at nanatiling ganon sandali, na sumusukat ng isang bagay na siya lamang ang nakakaalam kung ano. Pagkatapos, nang walang sinasabi, pumasok siya sa kusina, binuksan ang bayong at kumuha nga isang balot ng harina ng mais, isang piraso nga asin ng baboy, isang garapon itim na pulot at isang bikis yerba buena na nakatali sa mekate. Inilagay niya ang lahat sa ibabaw ng mesa ng may naturalidad ng isang naglalagay ng nawawalang gamit sa isang pantry. At sinabi niya na mas madaling sindihan ang pugon kung ilalagay ang mas payat na panggatong sa ilalim at ang mas makapal sa ibabaw at na ang drawer na aparador ay may posporo na nakaimbak sa loob ng isang garapon na siya mismo ang nag-iwan doon buwan na ang nakalipas. Nanatiling nakatingin si Elena sa babaeng iyon na dumating ng walang tawag, nakinit ng walang pahatol at nalutas ang problema na kape bago pa man may humiling nito at naramdaman niya ang isang buhol na umayat sa kanyang lalamunan na hindi kalungkutan. Ito ay ang malaking ginhawa ng isang nakatuklas na hindi siya ganap na nag-isa sa mundo. Nanatili si Aling Carmen sa buong umagang iyon. Tinuruan niya si Elena na sindihan ang pugon sa tamang paraan. Gumawa sila ng kape na may tinustang harina. Naglakad sila sa sakahan na nakokomento sa kanyang nakikita na may katumpakan ng isang nakakaunawa sa lupa at sa buhay sa bukid. Sinabi niya na maganda ang poso, na matibay ang istruktura ng bahay, na ang tulo sa maliit na silid ay madaling ayusin sa pamamagitan ng muling pag-ayos ng isang teja. Sinabi niya na ang tanglat sa bakuran ay santo remedyo para sa huling mabuwan ng pagbubuntis na nagpapagaan ng sakit sa likod at nakakatulong sa pagtulo kapag ang bigat ng tiyan ay hindi pinahihintulutan ang isa. Sinabi niya ang lahat ngang iyon ng may parehong naturalidad tulad ngang pag-usap niya tungkol sa pugon, nang walang anumang bigat ngang pabor, nang walang anumang anino nga wasam nga mata, sa pamamagitan lamang ng praktikal na karunungan ng isang nakakita na ngang maraming bagay sa mundong ito at alam na ang karamihan sa paghihirap ng mga tao ay hindi nangangailangan ng payo, nangangailangan ng kasama bago umalis. Isinalisi ni Aling Carmen ang tungkol sa sakahan at pinakinggan ito ni Elena na humihigpit ang puso sa bawat pangungusap. Ang ari-arian ay pagmamay-ari ng isang lalaki na nagngangalang Mang Dario. Minana niya ito mula sa kanyang mamagulang at namuhay doon kasama ang kanyang asawang si Magda sa loob ng 8 taon ng isang pag-aasawa na itinuturing ng buong kapitbahayan na pinagpala. Silang dalawa ay naktayo ngang sakahan na iyon ng makasama, tisa sa tisa, tudling sa tudling, at ang puting kambing na inaalagaan ngayon ni Elena ay regalo ni Mang Dario kay Magda sa kanilang unang anibersaryo ng kasal. Isinalaysay ni Aling Carmen na tinatawag ni Magda ang kambing na Serena dahil ito ang pinakamahinahon at pinakatahimik na hayop na nakita nila kailanman at nang manganak si Serena ng isang anak. Inalagaan ito ni Magda na tila sarili niyang anak dahil ang mega tunay na anak, ang labis nilang hinahangat, ay hindi dumarating. Naramdaman na ni Elena ang bigat ng kung ano ang darating bago pa man matapos si Aling Carmen. Sa wakas ay nabuntis si Magda pagkatapos
nga taon ng pagsubok at ang kagalakan sa bahay na iyon ay kasing laki na tanging ang matagal nang naghihintay ang makakasukat. Ngunit ang panganganak ay naging masama. Naging masama sa paraan na kahit ang karanasan ni Aling Carmen na hilot sa rehiyon sa loob kam dekada ay hindi kayang baliktarin. Namatay si Magda sa parehong bahay, sa silid sa likod, at ang sanggol ay hindi nakaligtas. Nawasak si Mang Dario sa paraan na lumampas sa normal na pagluluksa, naging tulad ng lalaking naktayo ngang buong buhay nila sa paligid ng isang tao at bigla na lang silang makikita sa loob ng isang bahay kung saan ang bawat sulok ay nakpapaalala sa kanila ng wala na. Dumating ang kapatid ni Mang Dario upang hanapin siya 2 linggo pagkatapos at dinala siya sa siyudad. Umalis si Mang Dario ng walang pagtutol, tulad ng isang wala ng sariling kaloban na ialay. Bago umalis, hiniling niya sa isang kapitbahay na asikasuhin ang natitira sa sakahan. Ibinenta ang kapitbahay ang mamano, ibinenta ang anak ni Serena dahil may halaga ito sa pagbebenta at madaling dalhin. Ngunit ang inahing kambing ay nanatili dahil mayroon itong impeksyon sa kuko na pumipigil sa paglakad nito nang maayos at nangako ang kapitbahay na babalikan ito sa kalaunan. Hindi na siya bumalik. Nanatili si Serena na nakakulong sa kural. Nabubuhay sa damo na lumaki sa pagitan ng mga siwang ng bakod at sa tubig ulan na naipon sa inuman na may punong-punoen gatas na walang sinumang gumagatas at umiiyak para sa isang anak na kinuha na ng tuluyan. Dumadaan si Aling Carmen paminsan-minsan upang bigyan siya ng tubig at damo sa ibabaw ng bakod. Ngunit ang edad at ang distansya ay hindi na niya kayang gawin pa. Ginawa niya ang kanyang makakaya at nanalangin sa Diyos na magpadala ng isang tao. Pinakinggan ito ni Elena na nakaupo sa bangko ng pasilyo na may makamay sa tiyan at nangangating mamata. Naisip niya ang kambing na nawalan ng anak at nagdadala ng gatas ng walang sinumang mabibigyan. Naisip niya ang kanyang sarili, buntis ng 2, malapit ng maging ina, nang walang kahit isang patak ng katiyakan tungkol sa kinabukasan, at naisip niya na mayroong doon isang pagtatagpo na walang sinuman sa kanila ang nakplano. Ni siya ni ang hayop, ngunit mayroong marka ang mga bagay na tila nakataon ngunit hindi. Si Aling Carmen, na tila nabasa ang kanyang iniisip, ay sinabi sa kanya bago umalis na si Mang Dario ay hindi na lumitaw sa loob ng higit sa 1 taon, na binabayaran niya ang buwis ng lupa sa pamamagitan ng koreo, ngunit hindi na kailanman tumapa sa sakahan at nasa ngayon ay mas ligtas si Elena doon kaysa sa anumang iba pang lugar. Sinabi niya iyon at bumaba sa landas ng may kalmadong mahakbang ang isang nakakakilala sa bawat batong ng daan na iniwana ang gamoy ng gayer batang pakiramdam na mayroong na sinimulang itanim sa pag-usap na iyon. Ang masumunod na araw ay puno ng trabaho. Hindi sanay si Elena na manatiling tahimik at ang katawan, na mabigat na sa 8 buwan, ay sumunod sa kagustuhang gumawa na may pagtutol na ikinagulat niya. Nilinis niya ang bahay silid sa silid, hindi dahil sa ganap na kapabayaan, kundi dahil mayroon itong alikabok na lugar na sarado na nangangailangan ng buhay na kamay upang magising. Nilinis niya ang sahig, binuksan ang mabintana upang pumasok ang hangin. Inayos ang maluwag na kahoy gamit ang mapako na nakita niya sa isang lata sa sulok ng kusina. Muling inayos ang teja na nagdulot ng tulo sa tulong ng lumang hagdanan na nakasandal sa likod. Umaayat ng may pag-iingat na hinihingingang kanyang tiyan at bumababa ng may ginhawa ng isang nalutas ang problema sa sarili niyang makamay. Ang kusina ay nakatanggap ngang espesyal na atensyon dahil doon umikot ang buhay ng sakahan at ang pugon. Sumusunod sa mga tagubilin ni Aling Carmen ay nagsimulang masindihan sa unang pagsubok bawat umaga. Bumalik si Aling Carmen 2 araw pagkatapos na tila napagkasunduan, bagaman wala silang napagkasunduan. Nagdala siyang monggo, isang piraso ngang pinatuyong keso na nakabalot sa tela at isang tanim ngang yerba buena na may ugat sa isang bukol ngang lupa. Sinabi niya na ang yerba buena ang unang itinatamin sa isang bagong gulayan dahil madaling mabuhay, nagtataboy ng mga insekto at nagbibigay na saan na lumulutas ng kalahati ng mga karamdaman ng katawan. Itinanim nila ang tanim ng makasama sa tabi ng mga tanim ng kinchay at sibuyas tagalo na nilinis ni Elena sa mga nakaraang araw. At inaprubahan ni Aling Carmen sa isang tango ang trabaho na nagawa sa bahay. Sama pagbisitang iyon sa pagitan ng trabaho sa gulayan at ng tisaan ng tanglat na kanilang iniinom habang nakaupo sa pasilyo, dahan-dahang isinalaysay ni Elena ang kanyang kuwento, hindi nang sabay-sabay, hindi nang may drama, kundi sa paraan na lumalabas ang mga tunay na bagay kapaang tao
ay hindi na kayang dalhin ito ng mag-isa. At nakinig si Aling Carmen ng may katahimikan na kabaliktaran ng kawalan, isang katahimikan na punong gresensya, nga atensyon, ng isang karunungan na alam na ang karamihan sa sakit ng mundo ay hindi nangangailangan ng opinyon, nangangailangan ng saksi. Naging regular ang gawain tulad ng pagiging regular ng lahat ng inuulit ng may intensyon. Nagigising si Elena sa unang liwanag, gumagatas kay Serena, gumagawa ng kape, inaalagaan ang gulayan, nagtatrabaho sa bahay. Ang kambing ay naging isang konstanteng kasama, sumusunod kay Elena sa bakuran kapag malaya, inilalapit ang uso sa kanyang tiyan na may pagkapirmi na may halong pagmamahal at instinto. Ang gatas ni Serena ay makapal at masarap. At natutunan ni Elena mula kay Aling Carmen na gumawa na keso puti na tumatagal ng 2 araw at nakasama ng harina at mangga prutas mula. Sa bakuran ay bumuo ng sustento ng mga araw na iyon. Ang gulayan ay nagsimulang tumugon sa pag-aalaga ng may kagandahang loob na tila gustong bumawi sa nawalang panahon. At ang buhay sa sakahan na iyon ay dahan-dahang naayos ng may pasensya na hinihingi ng magagandang bagay. Dahan-dahan, walang pangako, ngunit may katatagan. Sa ikalawang linggo narinig ni Elena sa unang pagkakataon ang tunog ng tsaravan ng kargamento sa daan. Isang mangangarga ang dumadaan doon na may kalahating 12 kabayo na may karga, naglalakbay sa pagitan ng mabayan, tulad ng ginagawa ng mga tao sa ganoong hanap buhay. Nagdadala nga ang paninda mula sa isang lugar patungo sa isa pa sa mga liblib na daanan na sila lamang ang nakakaalam. Huminto ang lalaki sa pasukan ng sakahan at humingi ng pahintulot na bigyan ng tubig ang mga hayop sa poso. Nakita siya ni Elena mula sa bakuran at pumunta sa harap. Siya ay isang lalaking nasa 35 taon. Marahil higit pa, malapad ang balikat. Ang mukha ay sunok sa araw at sa daan. Malaki at makapal ang kamay ngang isang gumugugol ng buhay sa pahawa ng lubid at renda. Mayroon siyang tahimik na ugali na hindi kabastusan. Ito ay simpleng paraan ng isang sanay ng mamuhay kasama ang hayop kaysa sa mga tao. Sinabi niya na ang pangalan niya ay Mang Joaquin at na dumadaan siya sa bahaging iyon bawat 2 o 3 linggo. Nagdadala ang karga sa manggabayan sa rehiyon. Pinayagan ni Elena na uminom ang makabayo at nanatili siya doon habang nagpapahinga ang hayop. Tiningnan ni Mang Joaquin ang paligid ng may discreet na atensyon ng isang sumusuri ng lugar sa kung ano ang inihahayag nito at hindi sa kung ano ang ipinapakita nito. Nakita niya ang inalagaan na gulayan, ang bahay na bukas ang mabintana, ang kambing na nagpapastol ng malaya sa bakuran. Tiningnan niya si Elena na may 8 buwang tiyan at walang tinanong na hindi tungkol sa tubig at sa daan. At sa tahimik na respetong iyon ng hindi panghihimasok sa hindi niya pag-aari, mayroong isang bagay na naitala ni Elena nang hindi niya alam ang pangalan. Bago umalis, tinanong niya kung may kailangan siya sa bayan. Sinabi ni Elena na wala siyang kailangan at tumango siya at nagpatuloy sa tsaravan ng kargamento. At ang makuko nga kabayo ay nawala sa alikabok ng daan hanggang sa bumalik ang katahimikan. Si Aling Carmen, na nakabalita sa pagbisita kinabukasan, tulad ng pagkababalita niya sa lahat ng nangyayari sa loob ng 20 kilometer na radius, ay sinabi sa kanya na kilala niya si Mang Joaquin. Siya ay isang biyudo. Namatay ang kanyang asawa, ilang taon na ang nakalipas dahil sa isang mabagal na sakit na unti-unting kumain sa kanya. At mula noon ay namumuhay siya sa daan, dumadaan mula bayan-bayan ng walang permanenteng tirahan, natutulog sa mga pahingahan ng mga mangangarga at nagigising bago sumikat ang araw upang magpatuloy sa biyahe. Sinabi ni Aling Carmen iyon sa tonong isang nagbibigay lamang ng impormasyon nang walang anumang intensyon sa likod ng masalita. Ngunit napansin ni Elena sa mata ng matandang hilot ang isang discreet na kislap ng isang nabibigay pansin sa kung ano ang isinasayos ng Diyos nang walang sinumang humihingi. Ngunit sa parehong pausap na iyon dinala ni Aling Carmen ang isa pang balita at ito ay may ibang bigat. Mayroong isang asendro sa rehiyon na nagngangalang Don Arturo. Isang lalaking may pera at impluensya. May-ari ng isang malaking tindahan at 6 galupain na katabi ng sakahan ni Mang Dario. Isinalaysay ni Aling Carmen na si Don Arturo ay matagal nang may interes sa ari-arian na iyon, na nagalo siya na pagbili na hindi bababa sa 2 beses at na tinanggihan ito ni Mang Dario ng 2 beses ng walang paliwanag. Sinabi niya na si Don Arturo ay hindi lalaking tumatanggap ng hindi nang may kapayapaan at namula nang kumalat ang balita na may isang babaeng nakatira sa sakahan sa bayan. Nagtatanong siya tungkol sa sitwasyon, tungkol sa kung sino si Elena,
tungkol sa kung anong karapatan niya na manatili doon. Isinalaysay ni Aling Carmen ang lahat sa mahina at matatag na boses ng isang hindi nakakalat ng sismis, kundi nagbibigay ng babala at tinapos sa pagsasabi na dapat magingat si Elena dahil ang lalaking may pera at may hangarin ay ang pinakamapanganib na kombinasyon na mayroon sa bukid. Nakarinig si Elena at iningatan ang lahat. Mayroon siyang iba pang mas kayat na pangangailangan. Ang makambal ay lalong bumibigat. Ang sakit sa likod ay constant at si Aling Carmen na sumusuri sa kanyang tiyan na may makamay na eksperto ng isang nakapagpalabas ng ang higit sa 100 sanggol sa mundo ay sinabi na malapit na ang panahon na maaring ilang linggo na lamang o mas maaga pa. Ang katawan ni Elena ay tila sumasang-ayon dahil ang lahat ay nagiging mas mabagal, mas mabigat, mas mahirap, ngunit hindi siya huminto dahil ang pahinto ay isang luho at dahil ang paggawang ang gakamay ang tanging lunas na alam niya para sa takot na lumalaki sa loob niya sa parehong proporsyon na lumalaki ang kanyang tiyan, ang takot na manganak mag-isa, ang takot na hindi kayanin ang dalawa, ang takot na mawala ang bubong na iyon bago pa man magkaroon ng isang bagay na matatawag niyang kanya. Bumalik si Mang Joaquin sa sakahan 2 linggo pagkatapos, tulad ng sinabi niya. Sa pagkakataong ito ay nagdala siya nang walang humihingi ng isang maliit na sako ng asin, isang rolyo ng makate at isang pakete ng buto nga kalabasan na sinabi niyang ibinigay sa kanya sa isang tindahan at hindi naman niya kailangan sa daan. Inilagay niya ang lahat sa pasilyo ng may ekonomiya ng magalaw ang isang gumagawa ang kabutihan ng walang talumpati. Binigyan niya ng tubig ang mga kabayo, nagpalitan ng kaunting salita kay Elena tungkol sa panahon at sa daan at nagpatuloy sa biyahe. Ngunit bago umalis, tiningnan niya ang kural kung saan tahimik na nagpapastol si Serena at sinabi, halos tila nagsasalita sa sarili, na mabuti na makitang may buhay muli ang sakahan na iyon at umalis siya nang hindi naghihintay ng sagot. Dahil ang lalaking ganong uri ay hindi naghihintay, nagsasabi lamang at umaalis. Nanatili si Elena sa pasilyo na pinapanood ang caravan ang kargamento na lumalayo at naramdaman nang hindi sinasadya, nang hindi handang maramdaman na ang isang bagay sa tahimik na lalaking iyon na may malalaking kamay ay nagiwan sa sakahan ng presensya na tumagal ng higit pa sa pagbisita. Ibinaksak niya ang pag-isip tulad ng pag-alis ng alikabok sa damit at bumalik sa gulayan dahil wala siyang oras o espasyo sa buhay para ingatan ang ganoong uri ng damdamin. Hindi ngayon. Hindi na may 2 anak na paparating at isang bubong na hindi kanya. Ngunit ang pag-isip ay nanatili doon, tahimik sa isang sulok na nagpanggap siyang hindi niya alam, naghihintay ng tamang sandali upang bumalik. At ng gabing iyon, habang ginagatas si Serena sa ilalim ng unang mabituin na ang mainit na gatas ay bumabagsak sa timba at ang magakambal ay gumagalaw na tila sumasayaw sa loob niya, naisip ni Elena ang lahat ng nangyari mula nang lumabas siya sa pintuan ng bahay tuluyan na iyon na may maleta sa kamay. Naisip niya ang daan, ang saradong pintuan, ang kambing na umiyak mag-isa, ang gatas na ngayon ay sumusuporta sa kanya at sumusuporta sa buhay na lumalaki sa loob niya. At naisip niya na siguro hindi pa natatapos ang buhay sa pagpaparusa sa kanya, kundi marahil-marahil lang, nagsisimula pa lamang itong humingi ng tawad. Ang hindi niya alam ay gumawa, na si Don Arturo ng desisyon at sa susunod, nahihinto ang isang kabayo sa harap ng sakahan na iyon, hindi ito magdadala ng buto o tubig para sa makabayo. Dumating si Don Arturo isang hapon ng Miyerkules ng walang abiso, nakasakay sa isang maayos na kabayo at kasama ng isang mas batang lalaki na sumusunod ng walang salita. Siya ay isang lalaking nasa 50 taong gulang, tiyan ngang isang mahusay at walang pagmamadali kumain. Sombrero na malapad ang silong at ganong uring ngiti na dumarating bago paman ang tao at sinusukat na ang lugar. Pumasok siya sa ari-arian na tila pumapasok sa sarili niyang lupa. Bumaba siyang kabayo ng may kalmado ng isang may katiyakan na ang mundo ay gumagana ayon sa gusto niya. At naglakad patungo sa pasilyo kung saan nakaupo si Elena na tumatahing isang takpi sa isa sa mga damit na dinala niya sa maleta. Ipinakilala niya ang kanyang sarili ng may pangalan at titulong negosyante na tila ito ay isang liham ng pagpapakilala na magbubukas ng anumang pintuan at nagsimulang magsalita tungkol sa sakahan ng may pagkapamilyar na hindi niya pag-ari, nagkokomento sa bakod, sa bakuran, sa kalidad ng lupa sa tonong ang sumusuring ang paninda bago magalok. Hindi tumayo si Elena sa silya
Nagpatuloy sa pananahi na may matatag na karayom at mga mata sa tela, pinakinggan ang bawat salita na may atensyon na itinuro ni Lola Fidela sa kanya, ang atensyon ng isang hindi nangangailangan na tumingin upang makita. Nagsalita si Don Arturo tungkol sa sakahan sa loob ng ilang minuto, pinuri ang trabaho na ginawa niya sa bakuran at sa bahay, at pagkatapos ay dumating sa kung saan niya gustong makarating. Nang may katalinuhan ng isang kawan ng baka na dumadaan sa makitit na tarangkahan. Sinabi niya na iniisip ni Mang Dario na ibenta ang ari-arian, na ang manegosasyon ay patuloy at na kapag natapos ang bentahan, natural lamang, kailangan niyang lisanin ang lugar. Sinabi niya iyon ng may ngiti na tila mabait. Ngunit mayroong kalamigan ng kalkulasyon sa likod at nanatili siyang nahihintay ng reaksyon tulad ng isang nahahagis ng bato sa ilog at nagmamasid sa mga alon. Tinapos ni Elena ang tinatahi niya, pinutol ang sinulit gamit ang gunting sa pananahi, inilagay ang tela sa kanyang kandungan at tiningnan siya sa unang pagkakataon. Tinanong niya kung personal na sinabi ni Mang Dario iyon sa kanya. Simple ang tanong, ngunit may bigat na hindi inasahan ni Don Arturo dahil ito ang tanong ngang isang nakakaalam kung ano ang totoo sa kung ano ang pakana. Nag-alinlangan ang lalaki sa loob ngang isang segundo lamang, ngunit nakita ito ni Elena. Sinabi niya na nag-usap sila kamakailan, na ang mga bagay ay patungo sa direksyon na iyon. Sumagot si Elena na kapag personal na dumating si Mang Dario upang sabihin iyon sa kanya, magpapatuloy ang pag-usap. Hanggang noon ay wala ng pag-usapan. Ang ngiti ni Don Arturo ay tumagal ng higit pa sa isang sandali, sa mga ngiting nananatiling nakasabit sa mukha pagkatapos na mawala ang dahilan at pagkatapos ay nabura. Tiningnan niya si Elena ng may ibang mamata. Muling kinakalkula ang isang bagay sa loob at sinabi na siya ay isang babae na may matitigas na opinyon. Sinabi niya iyon na tila isang depekto. Sumakay siya sa kabayo at umalis kasama ang binata sa likod. At nanatili si Elena sa pasilyo na may tinahi sa kandungan at ang puso ay kumakabog ng mas mabilis kaysa sa ipinapakita niya sa kanyang mukha. Nang gabing iyon, habang ginagatas si Serena sa liwanag ng isang gasera na nakita niya sa pantry, naramdaman ni Elena sa unang pagkakataon ang tunay na takot. Hindi ang takot sa daan, na takot na walang pupuntahan. Iba ito. Ito ang takot na nakahanap ng lugar at na may gustong kumuha nito. Ito ang takot ng isang nagsisimulang magpakaugat at naramdaman ang lupa na umuga sa ilalim. Si Serena, na tila nakaramdam ng isang bagay, ay isinandal ang kanyang katawan sa kanyang braso at nanatili doon na may mahinahong presensya na kanyang paraan ng pagsasabi na kasama niya ito na tahimik na tinapos ni Elena ang pagagatas. Dinala niya ang gatas sa loob, inilagay ito sa laming ng pantry, at humiga na may kamay sa tiyan. Tahimik na nanalangin sa Diyos na bigyan siya ng kahit kaunting oras pa sa sakahan na iyon bago magpasya ang mundo na singilin siya muli. Nabalitaan ni Aling Carmen ang pagbisita ni Don Arturo bago pa man sumikat ang araw kinabukasan. Dahil sa bukid ang balita, ay mas mabilis kumalat kaysa kabayo at dumating siya sa sakahan na may ekspresyon ng isang handa na para sa seryosong pag-uusap. Umupo siya sa pasilyo kasama si Elena, ininom ang kape na handa na at sinabi ang kailangang sabihin na nagsinunggaling si Don Arturo na hindi pinahintulutan ni Mang Dario ang anumang bentahan na alam niya iyon dahil ang kapatid mismo ni Mang Dario ay nakatira sa parehong bayan na binibisita ni Aling Carmen, minsan sa isang buwan upang magbenta ng keso sa palengke at na kung may anumang pagalaw ng bentahan, binanggit na sa nangampatit. Si Don Arturo ay nagpuwersa sa kanyang sarili, nagbabakasakali na ang isang buntis at nag-isang babae ay walang tapang upang lumaban. Sinabi ni Aling Carmen iyon nang may pagtutol na mas malakas kaysa sa anumang sigaw, at pagkatapos ay sinabi niya na magpapadala siya ng mensahe sa kapatid ni Mang Dario, upang malaman niya ang ginagawa ni Don Arturo. Ang mga sumunod na linggo ay may tensyon na dumadaloy sa ilalim ng ibabaw tulad ng nakatagong tubig ng ilog. Hindi na personal na bumalik si Don Arturo, ngunit nagsimula siyang kumilos sa iba pang paraan, nakakalat sa bayan na may isang nanghihimasok sa sakahan ni Mang Dario, na ang sitwasyon ay irregular, na ang ari-arian na iyon ay sinasakop ng isang hindi kilalang tao. Ang mga tsismis ay nakakarating kay Elena sa pamamagitan ng mga pagbisita ni Aling Carmen na nagpapasa nito ng may pag-aalala at kasabay nito ay may malamig na galit ng isang nakakakilala sa laro at hindi
tinatanggap na ito ay laruin laban sa mahihina. Isang umaga, nakita ni Elena ang tarangkahan ng pasukan ng sakahan na nakagasgas ng isang matalim na bagay, isang maliit ngunit sinadyang marka ng uri na hindi nangyayari sa aksidente. Tiningnan niya ang marka na iyon at naramdaman ang kanyang tiyan na humigpit dahil alam niyang ito ay isang mensahe at ang mensaheng ganun ay hindi dumarating ng mag-isa. Dumating si Mang Joaquin sa parehong linggo sa karaniwan niyang oras na may charafan ng kabayo at ang kalmadong hakbang ng isang walang takdang oras sa mundo. Nakita siya ni Elena na dumarating mula sa gulayan kung saan siya nagtatrabaho at naramdaman bago pa man ang anumang pag-isip, ang isang ginhawa na mula sa kaibuturan ng dibdib, na tila ang presensya ng lalaking, iyon ay nagdala ng seguridad na hindi niya hiniling, ngunit mas kailangan niya kaysa sa kanyang aaminin. Binigyan ni Mang Joaquin ng tubig ang magabayo. Umupo sa bangko ng pasilyo na nilinis at inayos ni Elena at tinanggap ang kape na inihanda niya nang hindi niya hiningi. Nanatili sila doon sandali, siya ay nakaupo at si Elena ay nakatayo sa pintuan ng kusina sa isang katahimikan na walang anumang kawalan. Ito ang uringang katahimikan kung saan nagtatabi ang dalawang tao dahil ang presensya ng isa ay nagsasabi na ng kailangang sabihin at ang pagsasalita ay halos magiging istorbo. Nang araw na iyon napansin ni Elena ang tingin ni Mang Joaquin sa marka sa tarangkahan nang dumating siya. Wala siyang sinabi, walang tinanong, ngunit bago umalis, pagkatapos manatili ng mas matagal kaysa sa karaniwan, sinabi niya na sisimulan niyang dumaan bawat linggo sa halip na bawat 15 araw, dahil ang daan sa bahaging iyon ay nangangailangan ng mas maraming atensyon. Sinabi niya iyon na parang tungkol sa daan. Pinakinggan ito ni Elena na parang tungkol sa daan, ngunit alam nilang dalawa na hindi ito tungkol sa daan. At mayroong sa hindi nasabing iyon isang kabaitan na mas makabuluhan kaysa sa anumang deklarasyon dahil ito ang kabaitan ng pagprotekta ng hindi nanghihimasok, ng pagiging malapit ng hindi nagpapataw, ng pag-alaga ng hindi humihingi ng pagkilala. Sa pagbisitang iyon, nagdala si Mang Joaquin ng 2 kilogram bigas at isang bote ng mantika na sinabi niyang natanggap niya bilang bayad sa isang paghahatid. Inilagay niya ito sa pasilyo sa tabing bangko at hindi naghintay ng pasasalamat dahil hindi siya lalaking naghihintay ng anuman mula sa mundo. Ngunit nang umalis siya at nawala ang makukong kabayo sa kurbada ng daan, nanatili si Elena na may bote ng mantika sa kamay at isang init sa dibdib na alam na niya, na naramdaman na niya dati at na noong isang beses ay kasinungalingan. Ngunit ngayon ay iba na dahil walang ipinangako si Mang Joaquin, walang sinumpaan, walang pinapalamutian na mga salita na hindi niya balak tuparin. Siya ay basta na lamang dumarating. Ginagawa ang kanyang makakaya at umalis. At sa pagiging simple na iyon ay may katotohanan na kinikilala ni Elena pagkatapos ng lahat ng ginawa ni Victor sa kanya, bilang ang pinakabihira at pinakamahalagang bagay na umiral. Kung hinahangat mo na maprotektahan ni Elena ang lahat ng kanyang itinayo, mag-like ngayon at ibahagi ang kwentong ito sa mga naniniwala rin na posibleng magsimulang muli. Ang maaraw ay umikli at ang katawan ni Elena ay lalong bumibigat sa paraan na nagpapabago sa bawat galaw, bawat hagbang, bawat paghinga. Si Aling Charmen ay dumarating na ngayon halos araw-araw na sumusuri sa kanyang tiyan na may matatag na makamay at nakadikit na tainga at sinabi na mayos ang posisyon ng dalawa na malapit na ang oras na maring anumang araw. Naramdaman ito ni Elena sa katawan bago pa man marinig mula sa hilot dahil may bagong pagkaapurahan sa mga galaw ng mga kambal. Isang pagkabalisa na tila pagmamadali. Nagpatuloy siya sa pagtatrabaho dahil hindi niya alam kung paano mamuhay ng iba, ngunit mas mabagal siya, mas madalas na humihinto. Humihinga ng malalim na nakasandal sa pader ng kusina na may makamay sa likod, na patuloy na masakit at mapurol. Inihanda ni Aling Charmen ang silit sa likod na may malinis na trapo, pinakuluan na tubig na nakaimba sa mga banga at isang tsaan yerbabuena na sinabi niyang para sa oras ng panganganak. At tinuruan niya si Elena na kilalanin ang senyales, ang pagkakaiba sa pagitan ng sakit ng ensayo at ng tunay na sakit, dahil sa kambalang katawan ay nagbibigay ng babala ng mas maaga at ng mas malakas. Isang gabi ngang kabilugan ng buwan nang bumalik si Don Arturo at sa pagkakataong ito ay walang ngiti, kasama niya ang dalawang lalaking hindi kilala ni Elena at huminto siya sa bakuran ng may ibang tindig, mas matigas, mas determinado, ng isang napagod sa pakikipagnegosasyon at dumating upang magbigay ng ultimatum. Sinabi niya ng may boses na hindi na sinusubukan na maging magalang,
na mayroong proseso na nagaganap upang kuwestiyunin ang illegal na paninirahan sa ari-arian, na mayroon si Elena ng 1 linggo upang umalis ng kusa bago pa man magpasya ang mga autoridad para sa kanya. Ito ay kasinungalingan. Halos sigurado si Elena na kasinungalingan iyon, ngunit ang kasinungalingan na sinabi ng may autoridad sa gitna ng gabi ng isang lalaki na kasama ang 2 hindi kilalang tao ay may bigat na kailangan ng oras ng katotohanan upang balansehin. Naramdaman niya ang mga kambal na gumala. Nang malakas sa loob niya, na tila nararamdaman ang banta sa dugo at inilagay ang kamay sa tiyan sa isang galaf na proteksyon at panalangin sa parehong oras. Bago pa man siya sumagot, narinig ang mahagbang na nakmumula sa landas ng gubat. Pumasok si Aling Carmen sa bakuran na may bayong sa braso at huminto nang makita ang mga lalaki. Sa huling malinggo na napakalapit na ang panganganak, nakasanayan ng matandang hilot na dumaan sa sakahan bawat gabi bago dumilim upang suriin kung maayos si Elena at kung walang senyales ang katawan. Nang gabing iyon, tulad ng lahat ng iba pa, dumating siya sa daan ng gubat ng may pagkaapurahan ng isang seryosong ginagawa ang kanyang gawain. Sinuri niya ang buong eksena gamit ang mamatang hindi kailanman pinalampas ang anuman. Naglakad siya hanggang sa makatabi kay Elena at nanatiling nakatayo doon nang walang sinasabing isang salita. Siya ay isang matandang babae lamang na may bayong na tela, ngunit mayroong sa kanyang nga balikat ang isang katatagan na sumasakop ngang espasyo sa paraan na naramdaman ng 3 lalaki. Tiningnan ni Don Arturo silang dalawa. Tiningnan ang tiyan ni Elena at sinabi na pagsisisihan niya ang pagpapahirap sa mga bagay. Lumiko siya at umalis kasama ang 2 lalaki. At ang tunog ngang kabayo ay humalo sa katahimikan ngang gabi hanggang sa mawala. Hinawakan ni Aling Carmen ang braso ni Elena at dinala siya sa loop. Gumawa siya ng saangang tanglad. Inilagay ito sa kamay niya at umupo sa kabilang paninga mesa nang walang pagmamadali na umalis. Sinabi niya na magpapadala siya ng kayat na mensahe sa umaga na walang kapangyarihan si Don Arturo na paalisin ang sinuman mula doon at na ang sabi-sabi ng mayamang lalaki ng walang papeles sa kamay ay hangin, gumagawang ingay, nungit hindi nakpapabagsak na tunay na pader. Nakinig si Elena na hawa ang tasangan 2 kamay, nararamdaman ang init ng tasaa sa kanyang mga daliri at sinusubukang maniwala na totoo iyon. Ngunit nang sasagot na siya ay naramdaman niya ang unang sakit. Hindi ito ang sakit sa likod na alam na niya, o ang kakulangan sa ginhawa na kasama niya sa loob ng galinggo. Ito ay iba, mas mababa, mas malalim, mas mapilit, isang sakit na dumarating sa alon at kapag nawala ay iniiwan ang buong katawan na naghihintay sa susunod. Isinara ni Elena ang mata, huminga ng malalim at sinabi kay Aling Carmen na marahil ay mabuti na manatili siya malapit. Tiningnan siya ngang matandang hilot, tiningnan ang kanyang tiyan at sinabi na alam na niya iyon bago pa man pumasok sa sakahan ng gabing iyon na tila isinugo siya nga Diyos sa eksaktong tamang oras tulad ng lagi niyang ginagawa kapag nagbibigay pansin ang isa. Dumilim ang gabi sa sakahan habang ang masakit ay lalong lumakas at lumapit. Nagtrabaho si Aling Carmen ng may kalmado ng isang nakaranas na nito ng maraming beses na ang kapayapaan ay naging kasangkapan, ang pinakamahalaga na maaring tagline ng isang hilot. Inihanda niya ang lahat sa silid sa likod, nagpainit ng tubig sa pugon, inayos ang matrapo at mga yerba, at sinasabi niya kay Elena nang may matatag at malambing na boses sa parehong oras na huminga ng malalim kapag dumating ang sakit, na ilabas ang hangin ng dahan-dahan kapag nawala, na alam ng katawan ang kailangan niyang gawin kahit na nagdududa ang isip. Kumapit si Elena sa gilid ng kamagamit ang makamay at dinanas ang sakit sa paraan na palaging dinadanas ng makababaihan ang sakit ng mabagay na pinakamahalaga, kinakagat ang labi, sumusuko kapag ipinag-uutos ng katawan na sumuko, lumalaban kapag oras na upang lumaban. Ang unang iyak ay pumunit sa madaling araw bandang 2 gram umaga, payat, malakas, galit sa buhay. Ngumiti si Aling Carmen sa paraan na ginhawa at selebrasyon ng magkasama at sinabi na lalaki. Binalot niya ang sanggol sa isang malinis na trapo. Inilagay ito sa dibdib ni Elena sandali at bumalik sa trabaho dahil ang ikalawa ay sumusunod at dumating. 20 minuto pagkatapos, isa pang iyak ang pumuno sa silid, mas matinis, mas walang pasensya, na tila nagmamadali ang bata na maabutan ang kapatid na nasa labas na. Sinalubong siya ni Aling Carmen kam, parehong matatag na mga kamay, nilinis siya, binalot at inilagay sa tabi en una sa mga bisik ni Elena, na tiningnan ang 2 kunot at perpektong mukha
na may ekspresyon na walang salita sa anumang wika ang makakapagsalin. Ang bata ay pinangalanan niyang Thomas. Ang bata ay Luisa. Iningatan niya ang dalawang pangalan sa loob ng buwan nang hindi sinasabi sa sinuman na tila ang pagpapangalan ng maaga ay isang panganib na hindi niya kayang kunin. Ngayon ay lumabas ang mga pangalan mula sa kanyang bibig ng tahimik na sinusubukan ang tunog at perpektong sumakto tulad ng mga bagay na palaging naghihintay na sabihin. Lumabas si Aling Carmen ng silid upang bigyan sila ng katahimikan na hinihingi ng sandaling iyon at inasikaso ang pugon. At nanatili si Elena doon na may dalawang anak sa dibdib. Pinakinggan ang kanilang pahinga, nararamdaman ang kanilang bigat. Umiyak sa unang pagkakataon sa loob ng buwan, hindi dahil sa kalungkutan, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa iyak na dumarating kapag sa wakas ay naintindihan ng katawan na tapos na ang pinakamahirap at na ang dumating ay mabuti, ngunit ang pinakamahirap ay hindi pa tapos. Dinala ng umaga ang isang katotohanan na hindi inasahan ni Elena. Ang makambal ay sumususo, ngunit ang kanyang gatas ay hindi sapat para sa dalawa. Si Thomas, na mas malaki at mas malakas, ay sumususo ng may sigla, ngunit si Luisa ay nanatiling balisa, umiyak ng mahina dahil sa gutom, na siyang pinakanakakalarma na tunok na maring marinig na isang ina. Sinubukan ni Elena ang lahat ng kanyang alam at lahat ng itinuro ni Aling Carmen. Iba't ibang posisyon, masahe, compress, saa upang pasiglahin. Ngunit ang pagod na katawan mula sa pangangana at sa mga buwan ng kakulangan ay hindi lang sapat upang pakainin ang dalawang bibig. Umiyak si Luisa at ang bawat iyak ay isang kutsilyo sa dibdib ni Elena dahil wala nang mas malaking kawalan ng kapangyarihan sa mundo kaysa sa pagkakaroon ng anak na gutom at hindi niya kayang tanggalin ang gutom na iyon. Si Aling Carmen ang nagsabi ng kung ano ang nariyan na mula pa sa simula, naghihintay na makita. Tiningnan niya si Elena gamit ang matang nagtataglay ng madekada ng karunungan at sinabi na ang sagot ay nasa kural. Na si Serena ay may labis na gatas, makapal at malakas na gatas, at na ang kambing na nagbibigay ng gatas ay nagpakain ng ga. Sanggol mula pa noong unang panahon na siya mismo ay lumaki sa gatas ng kambing dahil kulang sa gatas ang kanyang ina at na ang hayop na iyon ay hindi nariyan ng nakataon. Nariyan iyon dahil alam ng Diyos bago pa man ang sinuman na ang gatas na iyon ay kakailanganin. Tiningnan ni Elena sa bintana ng silid, nakita si Serena sa kural na may punong-puno ng suso at naintindihan sa sandaling iyon na may kaliwanagan na pumupunit sa kanyang dibdib na ang kambing na nawalan ng anak at ang babay na walang sapat na gatas para sa kanyang sarili ay inilagay sa parehong sakahan para sa isang dahilan na mas malaki kaysa sa anumang nagkataon. Tumayo siya ng may kahirapan, masakit pa rin mula sa panganganak. Pumunta siya sa kural na may boteng ang pagagatas at umupo sa tabi ni Serena. Nanatiling tahimik ang kambing, mahinahon tulad ng dati at ang gatas ay bumaba ng makapal at mainit. Dinala ni Elena ito sa loob. Maingat itong pinainit ni Aling Carmen at ibinigay kay Luisa sa isang improvisadong baso na may trapo sa bibig upang dahan-dahang tumulo ang gatas. Uminom ang bata ng may pag-aapurahan na purong. Pag-aapurahan at nang matapos at nakatulo na may kapayapaan ng isang sa wakas ay may buso na tiyan. Isinandal ni Elena ang kanyang ulo sa pader at umiyak muli, ngunit ngayon ay pasasalamat. Ito ay isang pasasalamat na napakalaki na hindi kasya sa kanyang dibdib at kailangang lumabas sa kanyang magamata. Si Serena ang kambing na pinabayaan ng walang anak ay nagsimulang magpakain sa mga anak na ibinigay ng buhay kay Elena. 2 beses sa isang araw, umaga at gabi. Maingat na gumagatas si Elena at ang gatas ni Serena ang nagpapanatili kay Luisa na malakas at buhay. Habang dahan-dahang gumagaling ang katawan ni Elena, mayroong sa iyon isang kagandahan na lumalampas sa kung ano ang maaring ilarawan sa mga salita. Isang ina na nawalan ng anak, nagbibigay nga gatas para sa mga anak na ibang ina na walang sinuman. Sinabi ni Aling Carmen na ito ay grasya, na hindi sinasayang ng Diyos ang anuman, ni sakit, ni gatas, ni kalungkutan, at na ang lahat ng tila nawala ay iningatan lamang para sa kung sino ang mangangailangan nito sa kalaunan. Ang unang maaraw kasama ang makambal ay may pakaubos ngang lakas na hindi alam ni Elena na umiral. Isang pagod na lumampas sa katawan at pumasok sa kaluluwa. Ngunit ito ay may halong kagalakan na hindi rin niya alam na umiral. Dahil walang sinumang nagtuturo sa iyong sukat ng pagmamahal na nararamdaman para sa isang anak hanggang sa dumating ang anak. Dumating si Aling Carmen bawat umaga. Tumutulong, nagtuturo, sinusuri kung maayos ang tatlo.
At sa ikatlong araw pagkatapos ngang pangangana, nang pinapasuso ni Elena si Tomas sa pasilyo, habang natutulog si Luisa sa loop ng isang bayong na dinala ni Aling Carmen, ang tunog nga, magakuko nga kabayo sa daan ay pinabilis ang tibok ng kanyang puso. Ngunit, hindi si Don Arturo, si Mang Joaquin ito. Mag-isa siyang dumating, nang walang charafan, nakasakay sa isang hiram, na kabayo na may pagmamadali, na hindi tugma sa kanyang kalmadong ugali sa lahat ng iba pang araw. Bumaba siya bago pa man tuluyang huminto. Tinali niya ang hayop sa poste at naglakad patungo sa pasilyo na may mahabang maahakpang. Huminto siya nang makita si Elena na may sanggol sa kanyang bisik at nanatiling nakatayo doon na may ekspresyon sa mukha na malinaw na hindi niya planong ipakita. Nagpadala! Mensahe si Aling Carmen noong nakaraang araw. Hindi ito alam ni Elena. Hindi niya hiningi at tiningnan ang matandang hilot sa loop ng bahay na may tingin na tanong at sagot sa parehong oras. Nanatili si Mang Joaquin na nakatayo na nakatingin kay Tomas sa mga bisig ni Elena. Pagkatapos ay tiningnan niya ang loop ng bahay kung saan natutulog si Luisa sa bayong at may isang bagay sa kanyang mukha ang nagbago sa paraan na hindi na bumalik. Ito ang ekspresyon ng isang lalaking nagdadala ng lumang pakawala at nabigla ng walang babala ay nasa harap ng isang bagay na tila pumupuno sa eksaktong hugis ng kawalang iyon. Wala siyang sinabi sa loob ng panahon na tumagal ng higit pa sa anumang salita. Pagkatapos ay nagtanong siya ng paos na boses ng isang nagpipigil ng isang malaking bagay sa loob ng dibdib kung may kailangan siya. Sinabi ni Elena na kailangan niya ng panggatong na hiniwa at pumunta siya upang maghiwa ng panggatong na tila ito ang pinakamahalagang gawain na natanggap niya sa kanyang buhay. Ang hindi alam gang dalawa ng umagang iyon ay gumawa na si Don Arturo nga susunod na hakbang at na ang darating pagkatapos ay mangangailangan sa lahat ng tapang na hindi pa nila kailangang ipakita. Hindi umalis si Mang Joaquin ng araw na iyon. Nahugis siya ng panggatong hanggang sa lumubog ang araw. Inayos niya ito sa ilalim ng bubong sa likod ng may sipak ng isang nagayosang mundo sa pamamagitan ng paggawaan mga kamay. At nang matapos, umupo siya sa pasilyo na pinagpapawisan at tinanggap ang kape na dinala ni Elena sa kanya nang hindi niya hiningi. Nanatili sila doon sa katahimikan ng dapit hapon. Siya ay may tasasam nga kamay at si Elena ay may Luisa sa mga bisig. Pinakinggan ang mga kuliglig na nagsisimula at si Serena nang umungiangang damo sa kural. Hindi sila nag-usap tungkol kay Don Arturo. Hindi sila nag-usap tungkol sa kinabukasan. Hindi sila nag-usap tungkol sa anumang bagay na mas mabigat kaysa sa kayang dalhin ng sandaling iyon. At nang dumating ang gabi, sinabi ni Mang Joaquin na matutulog siya sa kubo sa likod kung papayagan niya dahil mahaba ang daan pabalik at ang mangkabayo ay nagpapahinga sa bayan. Pinayagan ito ni Elena ng walang pagtatalo dahil ang pagtatalo ay magiging pagpapanggap na ayaw niyang manatili at pagod na siya sa pagdadala ng hindi kinakailangang bigat. Nang sumunod na umaga, nagising si Elena sa amoyng sariwang kape na nakmumula sa kusina. Dahan-dahan siyang bumangon na masakit pa rin ang katawan mula sa pangangana at ang gabi ay nahati na salit-salit na iyak kambal. At nakita niya si Mang Joaquin sa kusina na may pugon na nakasindi. Kumukulo ang tubig at nakalagay na ang tasa. Sa mesa na tila ginawa na niya iyon sa buong buhay niya. Hindi siya bumating ang magandang umaga sa mga salita, sinabi niya iyon sa kilos. At mayroong sa pagiging simple na iyon isang intimidad na dumating nang hindi humihingi ng pahintulot at natila mas toto kaysa sa anumang panunumpa na narinig ni Elena. Umiyak si Tomas sa silid at nagtangka si Mang Joaquin na pumunta upang tingnan. Huminto siya sa gitna ng paglakad na tila na-realize niya na maaring ito ay lumampas sa linya at tiningnan si Elena na naghihintay. Tumango siya at pumunta siya at bumalik na may bata sa kanyang bisig na may malikot at maingat na paraan na sabay na nakakatawa at maganda tingnan, ang paraan ng isang malaking lalaki na nagdadala ng isang napakaliit na bagay at tinatrato ito na tila ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Dumating si Aling Carmen ng umagang iyon at nakita ang eksena ng walang anumang sorpresa sa mukha, na tila alam na niya na ganun ang kanyang matatagpuan. Umupo siya sa pasilyo, ininom ang kape na inihanda ni Mang Joaquin ng may parehong naturalidad tulad ng paghahanda niya sa daan at pagkatapos, ay tinawag si Elena upang mag-usap sa bakuran malayo sa pandinig niya. Sinabi niya na nagpadala. Siya nga mensahe sa kapatid ni Mang Dario tungkol sa mga galaw ni Don Arturo at na dumating ang sagot sa pamamagitan nga
isang kakilala na dumaan nung nakaraang araw. Naalala ang kapatid ni Mang Dario, sinabi na hindi pinahintulutan ni Mang Dario ang anumang bentahan at na kumikilos si Don Arturo sa kanyang sariling kaparaanan, ngunit sinabi rin na si Mang Dario ay nasa mahirap na sitwasyon, nakatira sa isang silid ng bahay tuluyan sa siyudad na may mahinang kalusugan at walang kagustuhang bumalik sa sakahan kung saan nawala sa kanya ang lahat. Isinalaysay ni Aling Carmen iyon sa mahinang boses ng isang nagdadala ng mabigat na impormasyon at alam na kailangan niya itong ibigay ng maingat. At tinapos niya sa pagsasabi na kailangan ng isang tao na pumunta kung nasaan si Mang Dario bago pa man maunahan ni Don Arturo at makuha ang gusto niya, sinasamantala ang kahinaan ng isang sirang lalaki. Nakinig si Mang Joaquin sa lahat ng inulit sa kanya ni Aling Carmen sa pasilyo na may Elena sa tabi at ang makambal ay natutulog sa silid. Nanatili siyang tahimik sandali na nakasandal ang asiko sa mga tuhod at ang mga mata ay nakatingin sa lupa ngang bakuran at pagkatapos ay sinabi niya na kilala niya ang siyudad kung nasaan si Mang Dario. Dumadaan siya doon kasama ang charafan ng kargamento ng hindi bababa sa minsan sa isang buwan. Kilala niya ang mabahay tuluyan, kilala niya ang madaan, sinabi niya na maaari siyang pumunta. Sinabi niya iyon sa parehong boses kung saan niya sinabi na maghihiwa siya ng panggatong o magbibigay ng tubig sa mga kabayo, nang walang bigat, nang walang drama na tila ang pagpunta upang hanapin ang isang hindi kilalang tao sa isang malayong siyudad, upang lutasin ang kapalaran ng isang babae na walang anumang obligasyon na protektahan ay simple lamang na tama. At tama nga, tiningnan siya ni Elena at naramdaman ang isang bagay na nananatili sa loob ne kanyang dibdib na may katatagan nega maga, bagay na tulad ne ka pundasyon nega bahay na hindi nayayanig kapag humampas ang hangin. Umalis si Mang Joaquin kinabukasan, bago sumikat ang araw, na may hiram na kabayo at ang tahimik na determinasyon ng isang hindi kailangang ipahayag ang gagawin. Nakita siya ni Elena na lumabas sa bakuran sa bintana ng kusina na may Luisa sa bisig at nanatili siyang nakatayo doon sandali pagkatapos na mawala siya sa kurbada ng daan. Nararamdaman ang kanyang kawalan ng may intensity na ikinatakot niya. Dahil ito ang patunay na ang lalaking iyon ay sumakop ngang espasyo sa loob niya na hindi niya alam na walang laman. Si Aling Carmen na nanatili sa sakahan sa panahon ng kawalan ni Mang Joaquin, natutulog sa duyan ng sala at inaalagaan ang makambal ng may kakayahan ng isang ginawa itong kanyang bokasyon. Sinabi niya isang gabi na iyon. Habang silang dalawa ay uminom ng tsaanang tanglat sa pasilyo, na si Mang Joaquin ay lalaking kakaunti, na ang lalaking nag-alaga ng walang hininging kapalit, ay uri ng taong kakaunti ang ginagawa ng Diyos dahil mahirap ang hulma at mahal ang material. Nakinig si Elena at hindi sumagot, ngunit ngumiti sa dilim sa paraan na nakita ni Aling Carmen kahit walang ilaw. Ang maaraw ng paghihintay ay mahaba sa paraan na tanging alam lamang ng isang naghihintay para sa isang bagay na maaring magpabago ng lahat. Inalagaan ni Elena ang makambal, ginatasan si Serena. Inalagaan ang gulayan, gumawangang keso mula sa labis na gatas. At sinubukan na hindi masyadong isipin kung ano ang mangyayari kung hindi mahanap ni Mang Joaquin si Mang Dario. O kung ayaw ni Mang Dario na dumating, o kung kumilos si Don Arturo bago pa man ang sinuman. Si Tomas at Luisa ay lumaki ng may kamanghamanghang bilis ng gaunang araw. Lumalaki ang timbang, lumalaki ang lakas, pinupuno ang sakahan ng matuno na tanging ang isang bagong silang ang gumagawa. Ang halong iyak, buntong hininga at katahimikan na nagpapabago sa hangin ng anumang lugar. Patuloy na nagbibigay ng gatasi. Serena ng may kagandahang loob na tila. Walang hangganan at gumagatas si Elena dalawang beses sa isang araw na may pagmamahal na lumalampas sa praktikal na kilos dahil ang kambing na iyon ay naging bahagi ngang hindi inaasahang pamilya sa parehong paraan na siya mismo ay naging bahagi ng sakahan na iyon. Lumitaw si Don Arturo sa ikalimang araw. Sa kalagitnaan ng umaga at ngayon ay mag-isa siyang dumating. Hindi siya nagdala ng ngiti, hindi nagdala ng direktang banta, nagdala siya ng mas masama. Nagdala siyang papel, huminto sa bakuran, bumabang ang kabayo at ipinakita kay Elena ang isang papel na sinabi niyang utos ngang pagpapaalis na inilabas ng autoridad ng bayan na may palugit na 3 araw para umalis kasama ang lahat ng nasa loop. Tiningnan ni Elena ang papel na kumakabog ang puso sa kanyang tenga at hindi niya alam sa sandaling iyon kung totoo pa ito.
Si Aling Carmen na nasa loob ng bahay ay lumabas sa pintuan at humiling na makita ito. Maingat niya itong tiningnan. Dahan-dahan, binaliktad sa dalawang pani at pagkatapos ay tiningnan si Don Arturo na may ekspresyon na tanging matandang babae sa bukid ang nakakagawa. Ang ekspresyon ng isang nakakita ng maraming kasinungalingan sa buhay at nakikilala ang amoy mula sa malayo. Sinabi niya na ang papel na iyon ay walang selyo, walang pirma ng hukom at walang anumang bisa, at na kung gusto ni Don Arturo na paalisin ang sinuman mula doon, kakailanganin niya nga higit pa sa isang papel na isinulat niya mismo sa mesa ng kanyang tindahan. Namula si Don Arturo, hindi sa hiya, kundi sa galit. Ang galit ng isang hindi sanay na makahanap ng pagtutol, kung saan niya inaasahan na makahanap ng takot. Sinabi niya na nagkakamali sila, na mayroon siyang paraan na hindi nila naisip, na hindi ito matatapos ng ganun. Sumagot si Aling Carmen na gawin niya ang sa tingin niya ay dapat gawin, ngunit habang siya ay buhay pa sa rehiyon na iyon, walang sinumang magpapaalis sa isang ina na may 2 bagong silang mula sa isang bahay dahil sa kasakiman sa lupa. Sinabi niya iyon ng may boses na hindi nanginginig kahit minsan at may tingin na nakpaiba ng tingin ni Don Arturo. Sumakay ang lalaki sa kabayo at umalis ng hindi lumilingon. Dala ang walang kwentang pepel at ang katiyakan na ang 2 babae na iyon ay hindi susuko ng madali. Naramdaman ni Elena na nangingini ang kanyang magabinti nang mawala ang kabayo sa daan. Hinawakan ni Aling Carmen ang braso niya at sinabi sa kanya na manatiling matatag, na paparating na ang tulong at na hindi siya dinalaeng Diyos doon para pabayaan. Ngayon ay bumalik si Mang Joaquin sa ika-7 araw at hindi siya nag-iisa. Si Elena ay gumagatas kay Serena sa kural nang marinig niya ang tunog ng 2 kabayo sa pasukan ng sakahan. Dahan-dahan siyang tumayo na may boteng gatas sa kamay at ang puso ay umakyat sa kanyang lalamunan at nakita niya si Mang Joaquin na bumababa na kabayo sa tabingang isang lalaking hindi pa niya nakita. Siya ay isang lalaking nasa 40 anyos, mas payat kaysa sa nararapat, na may nakayukong balikat at lukop na mamata ng isang kulang sa tulog sa loob ng mahabang panahon. Ang kanyang mukha ay minarkahan hindi nga aro, kundi ngang isang bagay sa loob, ang uri ng pagod na hindi nga katawan kundi ngang kaluluwa. Alam ni Elena kung sino siya bago pa man ang anumang pagpapakilala, dahil mayroong sa tingin ng lalaking iyon nang huminto siya sa pasukan ng bakuran at tiningnan ang bahay, ang bakuran, ang gulayan. Isang sakit na napakaliwanag na parang pagbabasa ng isang liham na isinulat sa malalaking letra. Si Mang Dario ay bumalik sa sakahan na iniwan niya at ang kanyang nakita doon ay hindi ang inaasahan niya. Hindi ito ang mapader na naiingat ng alaala ni Magda na natatakpan ng alikabok at katahimikan. Ito ay mga bukas na bintana, nalinis na sahig, nakasinding pugon, amoy kape at tanglat sa hangin. Ito ay isang buhay na gulayan kung saan dati ay damo lamang ang natira. Ito ay damit ng sanggol na nakasabit upang matuyo. Ito ay isang puting kambing na tahimik na nagpapastol sa kural. Ang parehong kambing na akala niya ay matagal nang namatay. Naglakad si Mang Dario sa sakahan ng dahan-dahan, na may magkamay sa bulsa at basa ang mamata, tinitignan ng bawat sulok na tila muling nakakita, ng isang mukha na minamahal niya at nagbago, ngunit nakikilala pa rin sa ilalim ng pagbabago. Pumasok siya sa kusina, nakita ang tasa sa mesa, ang pugon na may baga, ang magayerba na nakasabit upang matuyo sa pader. Pumasok siya sa silid sa likod at huminto sa pintuan nang makita ang bayong kung saan ang makambal ay natutulog ng magkatabi na may ganap na kapayapaan ng magabagong silang na hindi pa nakakaalam ng bigat ng mundo. Nanatili siyang nakatayo doon sa loob ng panahon na walang sinumang sumukat. Si Mang Joaquin ay nasa pasilyo na nakatayo ng tahimik. Si Aling Carmen ay nasa kusina, tahimik at si Elena ay nasa bakuran na may boteng gatas na hawak pa rin, naghihintay ng hindi alam kung ano ang inaasahan. Nang lumabas si Mang Dario nga silid, basa ang kanyang mukha at nagbago ang kanyang ekspresyon na tila ang isang bagay na nakakulong sa loob niya sa buong panahong iyon ay sa wakas ay nakahanap ngang labasan. Naglakad siya patungo sa bakuran kung nasaan si Elena at nanatili sa harap niya nang walang sinasabi sandali. Pagkatapos ay sinabi niya ng paos na boses ng isang nagsasalita sa ibabaw ng isang buhol sa lalamunan na akala niya ay patay na ang sakahan na iyon na umalis siya dahil hindi niya kayang tingnan ang nga pader na iyon nang hindi nakikita si Magda sa bawat sulok
nang hindi naririnig ang kanyang boses sa kusina, nang hindi nararamdaman ang kanyang amoy sa silid kung saan nangyari ang lahat at naakala niya ay ang pag-iwan ang tanging paraan upang tiisin ang sakit, ngunit nakamali siya na ang sakahan na iyon ay hindi patay, naghihintay ito. At ginawa ni Elena ang hindi niya kayang gawin. Binuhay niya muli ang isang lugar na hinayaan niyang mamatay sa kalungkutan. Nakinig si Elena sa bawat salita nang may atensyon na lumalampas sa pakikinig. Nakita niya sa lalaking iyon ang isang sakit na kinikilala niya, hindi kapareho ng sa kanya, ngunit gawa sa parehong tela. Ang sakit ng isang nawalan ng lupa at kinailangang matutong tumapak sa iba. Hindi niya sinabi na maayos ang lahat dahil hindi. At ang pagpapasimple sa sakit ng iba ay isang kawalang-galang na nagbabalat kayo bilang kabaitan. Sinabi lamang niya na ang sakahan ay kanya at alam niya iyon mula pa sa unang araw. Tiningnan siya ni Mang Dario. Tiningnan niya ang tiyan, na hindi na tiyan, kundi dalawang anak na natutulog sa loob ng bahay. Tiningnan niya si Serena sa kural at sinabi na ang sakahan ay kanya sa papel, ngunit ang nariyan sa sandaling iyon ay kanya, na dumating siya upang lutasin ang dalawang bagay. Ang una ay si Don Arturo at ang ikalawa ay siguraduhin na hindi na kailanman matatakot si Elena na mawala ang bubong na iyon. Pumunta si Mang Dario sa bayan kinabukasan. Sumama sa kanya si Mang Joaquin dahil hindi oras para mag-isa ang sinuman. Pumunta sila sa opisinan, rehistro sibil at formal na inilagay ni Mang Dario sa talaan na ang ari-arian ay hindi ibinebenta, na may mga autorisadong naninirahan sa sakahan at na ang anumang pagtatangka ng negosasyon ng mga ikatlong partido ay walang bisa at walang pahintulot. Pagkatapos ay pumunta sila sa tindahan ni Don Arturo at si Mang Dario, na lalaking tahimik at kakaunti ang salita tulad ni Mang Joaquin, ay sinabi sa negosyante nang may boses na hindi kailangang malakas upang maging matatag, na kung muli siyang tatapa sa ari-arian na iyon o mambubulabog sa sinumang nakatira doon, ang susunod na pag-uusap ay sa isang abogado mula sa malaking siyudad na kinonsulta na ng kapatid ni Mang Dario. Nakinig si Don Arturo na nakakakagat ang kanyang panga at hindi sumagot, hindi dahil wala siyang sasabihin, kundi dahil nakilala niya marahil sa unang pagkakataon na nakahanap siyang isang pader na hindi susuko. Kumalat ang balita sa rehiyon, nang may bilis na mayroon ang balita sa bukid, mabilis para sa masama at mabagal para sa mabuti. Ngunit ngayon ay kabaliktaran. Si Aling Charmen ang umasikaso sa pagsasabi sa sinumang gustong makinig na bumalik si Mang Dario, na ang sakahan ay legal na sinakop at na si Don Arturo ay nakatanggap ng hindi natiyak. Ang totoong bersyon ay unti-anting lumabas laban sa matsismis at katahimikan ni Don Arturo. Pagkatapos na araw na iyon ay kinumpirma kung ano na ang pinaghihinalaan ng lahat, na siya ay nakunwari mula simula hanggang katapusan at nanawala ang kanyang pagpapanggap. Nanatili si Mang Dario sa sakahan, hindi dahil pinlano niya, kundi dahil nangyari. Sa paraan na nangyayari ang manggatamang bagay kapag ang isa ay huminto sa pagpersa at hinayaan ang buhay na maganap ng kanyang ayos. Sa unang maaraw ay natulog siya sa kubo sa likod ng tahimik, nagtatrabaho sa tabi ni Elena at Mang Joaquin. Nang hindi masyadong nagsasalita, muling nadiskubre ang bawat sulok ng lupain na iyon ng mabagal. Tulad ng isang muling natututo na manatili sa isang lugar na masakit sa kanya. Ngunit si Serena ang gumawa ng kaibahan. Sa unang pagkataon na pumasok si Mang Dario sa kural pagkatapos bumalik at lumapit sa kanya ang kambing at isinandal ang nguso sa kanyang kamay, nanatili siyang nakatayo doon ng matagal. Hinahagot ang hayop na naging regalo para kay Magda at nakaligtas sa pagpapabaya sa parehong paraan na ang sakahan ay nakaligtas. Naghihintay. Sinabi ni Aling Charmen pagkatapos nasa sandaling iyon nakpasya si Mang Dario na manatili dahil ginawa ni Serena ang hindi kayang gawin ng anumang salita. Ipinakita niya sa kanya na ang pagmamahal na nararamdaman niya para kay Magda ay hindi kailangang burahin upang magpatuloy ang buhay. Kailangan lamang nito ang isang bagong lugar kung saan ito ay maaring umiral. Ang mabuwan ay lumipas ng may bilis na mayroon ang panahon kapa ang buhay ay puno nga bagay na mahalaga. Lumaki sina Tomas at Luisa ng malakas. Pinakain gatas ni Serena at ng pag-alaga ng buong pamayanan ng matao na hindi makadugo. Ngunit mayroong isang bagay na minsan ay mas malakas. Si Mang Dario ay naging isang uri ng lolo na walang sinumang opisyal na nagnalan. Ngunit kinikilala ng lahat, nagdadala ang makambal sa bisig ng may malikot na pag-aalaga, na dahan-dahang naging natural sa paglipas ng panahon,
gumagawa ngam ga laruan na kahoy gamit ang makamay na dati ay marunong lamang gumawa ng bakot at tudling. Ang gulayan ay dumoble sa laki sa pamamagitan ng paggawa ng lahat ng makasama at ang unang gabentahan ng keso at gulay sa palengke ng bayan ay nagdala ng kaunting pera na iningatan ni Elena sa isang garapon sa drawer ng kusina na may kaseryosohan ng isang hindi kailanman sa buhay ay nagkaroon ng kontrol sa isang sentimo na kanya. Tumigil si Mang Joaquin sa paglalakbay. Hindi niya ito ipinahayag, hindi gumawa ng diskurso. Walang isang solemne na sandaling ang desisyon, simple lamang na ang pag-alis ay unti-unting naging mas maikli. Ang pagbalik ay mas mabilis. Ang mga dahilan upang manatili ay mas madalas. Hanggang sa isang araw ay nariyan na siya sa umaga, sa hapon, sa gabi at kinabukasan din. At walang sinumang nagtanong kung bakit at hindi siya nagpaliwanag dahil hindi na kailangan. Ang caravan kargamento ay ibinenta niya sa isang mas batang lalaki na nagsisimula. Palamang sa hanabuhay at sa pera, ay bumili siya ng mga bagong kasangkapan, buto, alambre para sa bakot at isang duyan na kahoy, na siya mismo ang gumawa, para sa mga kambal ng may sipak ng karpinterong walang sinumang nakakaalam na mayroon siya. Ang pag-usap sa pagitan niya at ni Elena ay hindi kailanman nangyari sa malalaking salita. Nangyari ito isang gabi ng kabilugan ng buwan. Silang dalawa ay nakaupo sa pasilyo na natutulog ang makambal at si Serena ay ngumungiya sa kural nang sinabi niya na gusto niyang manatili. Hindi manatili ngayon, hindi manatili hanggang sa mayos ang kanyang buhay, manatili talaga. Sinabi niya iyon na nakatingin sa harap patungo sa bakuran na napapailawan ng buwan na may direktang boses na siyang tanging paraan niya upang sabihin ang mahirap na mga bagay. Nanatiling tahimik si Elena na hawak ang tasang kape. Nararamdaman ang bigat ng mga salitang iyon at ang bigat ng sagot na nabubuo sa loob niya. Sinabi niya na mananatili siya, ngunit kailangan niyang maintindihan ang isang bagay, na lumabas siya mula sa isang buhay kung saan wala siyang boses, kung saan wala siyang espasyo, kung saan natuto siyang lumiit upang makasya sa mundo ng iba at hindi niya kayang bumalik sa anumang bersyon niyon, gaano man kaganda tingnan. Binaling ni Mang Joaquin ang mukha sa kanya at sinabi na alam niya iyon na nakita niya iyon sa kanya mula pa sa unang pagkakataon na huminto siya sa sakahan upang bigyan ng tubig ang mga kabayo. Nakakitang isang buntis na 8 buwan na nag-aalagang isang kambing na tila inaalagaan ang buong mundo. Sinabi niya na ang sakahan ay kanya tulad ng sa sinuman at na ang gusto niyang itayo ay kailangan silang dalawa na nakatayo. Hindi ang isa ay nasa lilim ng isa. Nakinig si Elena sa lahat na iyon na sinusukat ang bawat salita, nakahanap ng bitak na itinuro ngang buhay sa kanya na asahan. Wala siyang nakita at doon, sa pasilyo na iyon na may pabango ng tanglad sa hangin at ang mabituin sa ibabaw ng bubong. Hinayaan niyang lumisan ang takot kasama ang hangin ng gabi. Ang buhay sa sakahan ay dahan-dahang nayos tulad ng pagkayos ng mga bagay na itinayo ng may tapat na kamay at may pasensya ng isang hindi nagmamadali upang anihin ang kanyang itinanim. Ang bahay ay nakatanggap ng kurtina na tinahini, Elena gamit ang tela na binili sa palengke, mapasong yerba sa pasukan na nagpapabango sa sinumang dumarating, at ang harapan ay pininturahan ng puting apok na inihanda ni Mang Dario at inilapat ni Mang Joaquin isang linggo ng araw. Binabago ang magapader na iyon sa refleksyon ng kung ano ang nangyayari sa loob nila. Lumaki ang gulayan hanggang sa maging batayan sa rehiyon na may monggo, kalabasa, kamatis, kinchay, sibuyas Tagalog at mga yerba ni Aling Carmen na natutunan ni Elena na itanim at gamitin ng may parehong karunungan na ipinapasa ng matandang hilot sa bawat pagbisita. Patuloy na nagbibigay ang gatas si Serena ng may katatagan na halos himala. At ang mga kambal ay lumaki na nakakapit sa kanya na tila ang kambing ay bahagi ng pamilya. Dahil totoo iyon, patuloy na dumating si Aling Carmen 2-3 beses sa isang linggo na may bayong sa braso at ang tahimik na ngiti ng isang nakatingin sa buhay at nakikita na paminsan-minsan ay nakakasya ang mga bagay sa paraan na nararapat. Hindi siya babae na nagsasabi na tama siya, ngunit ang kanyang mamata ang nagsasabi nito bawat beses na nakikita niya si Mang Joaquin. Nagdadala kay Tomas sa balikat habang si Elena ay nagtatanim na nakatali si Luisa sa likod gamit ang rebozo at si Mang Dario ay nakaupo sa pasilyo. Na humuhubog na laruan gamit ang kutsilyo at sumisipol ngang isang kanta na walang sinumang nakakaalam, ngunit tuno na parang isang bagay na bumalik mula sa malayo. Isang hapon ng linggo, na ang araw ay nagpipinta sa bakuran,
ng ginintuang kulay at ang mga kambal ay gumagapang sa bakuran na may determinasyon ng isang gustong makilala ang bawat pulgada ng mundo. Huminto si Elena sa gitnang gulayan na may asarol sa kamay at tiningnan ang paligid niya. Nakita niya ang puting bahay na bukas ang nga bintana. Nakita niya ang lumang puno nga mangga na hitik sa bunga. Nakita niya si Serena na nagpapastol ng may kahinhinan tulad ng dati. Nakita niya si Aling Carmen sa pasilyo na may tsaa sa kamay. Nakita niya si Mang Dario sa bangko na kahoy na may Luisa sa bisig. Nakita niya si Mang Joaquin na nagayos ng bakod sa likod na nakatupi ang manggas at pinagpapawisan ang no, at naisip niya ang umaga na lumabas siya sa bahay tuluyan na iyon na may lumang maleta at 8 buwang tiyan at walang katiyakan maliban sa hindi siya maaring huminto sa paglalakad. Naisip niya ang mapintuan na nagsara, ang mahabang daan, ang mapaa na sumasakit sa kanya. Sa takot na ayaw niyang bikasin, naisip niya ang dapit hapon na nakita niya ang bubong na iyon sa pagitan ng puno at sa kambing na umiyak, mag-isa sa isang kural na naghihintay sa isang hindi dumarating. At naintindihan niya na may kaliwanagan na dumarating lamang kapag ginawa ngang oras ang pabor na ipakita ang kumpletong larawan. Na walang alinman sa mga iyon ang nakataon, na ang sakahan ay hindi isang aksidente sa daan, kundi ang kapalaran na naghihintay sa kanya, na ang kambing na nawalan ng anak at ang babae na walang sinuman ay inilagay sa parehong lupa upang walang sinuman ang mag-isa at na ang pamilyang mayroon. Siya ngayon na binubuo nga tao na hindi makadugo, ngunit mayroong isang bagay na minsan ay mas malakas. Ipinanganak iyon doon sa sakahan na iyon, sa parehong paraan na ipinanganak ang bagay na talagang mahalaga. Dahan-dahan, may sakit, may trabaho at may isang kagandahan na tanging ang dumaan sa pinakamasama ang makakakita ng toto. Ang paglago ay nagmumula sa lupa. Mula sa isang lumang maleta na dalangam ga kamay na hindi alam kung saan pupunta. Mula sa isang kambing na nawalan ngang anak at nakakita ngang dalawa. May mga puwersa na lumalabas lamang kapag akala ng isa ay nawala na ang lahat at mga lugar na tila nilimot ng mundo. Ngunit iningatan lamang ng Diyos para sa kung sino ang mangangailangan nito sa tamang sandali. Hindi pinili ni Elena ang sakahan na iyon. Ang sakahan ang pumili sa kanya. At marahil ganon gumagana ang buhay sa lahat ng bagay na talagang mahalaga. Hindi mo mahahanap ang daan. Ang daan ang nakahanap sa iyo. Kung ang kwentong ito ay nakaantik sa iyo, ibahagi ito sa mga nangangailangan ng pakinggan na ang gatas ng kabutihan ay hindi kailanman naubos, na ang pagmamahal ay ipinanganak sa mga hindi inaasahang lugar at na minsan ang pamilyang kailangan mo ay ang iyong itinatayo sa sarili mong makamay. Hanggang sa susunod na kwento.